Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga messages ni Universe sa'yo. We have the Queen of Swords. Ayan. So, parang iniimbitahan ka rito, Pisces, na gamitin mo yung sword na ito, 'di ba? To cut all the procrastination, to cut all the negative energies surrounding you. This is the time na parang you're going to declutter your life. You are going to declutter your thoughts, your feelings, emotions, yung energy field mo, i-declutter mo yan, tatanggalin mo yung mga negatibo sa buhay mo. Gagamitin mo yung sword mo para putulin ang connection mo sa mga negatibong yan. Okay? Kaya lilinisin mo na ngayon ang buhay mo. Tatanggalin mo na yung mga tao, things, mga bagay, situation na kinabibilangan mo na para mas maging maganda, maayos, no? Yung inyong buhay, yung ganon. And also communication, no? You also need to be honest, no, with what you are feeling towards something or someone, or yung kung ano yung laman ng inyong isipan. You need to be open then to other people. 'Di ba? Mas maganda na mayroon kayong honest, open communication and effective and clear, no? Yung pagpapaabot mo ng inyong mga saloobin, laman ng inyong isipan para mas maganda ang magiging resulta ng inyong usapan. So you also have judgment. This is an important decision that you need to make. Maaring related ito sa nakaraan. Baka meron ditong situation, pwedeng challenging situation, pwedeng problematic situation that may arise again, no? Kasi baka pabalik-balik na to, no? Kung if this message resonates with you, then alam mo to, no? Ano sinasabi ko, na po pwedeng problema to or issue ito na nangyari na sa'yo in the past, tapos ito bumabalik na naman. And it's because it's gonna continue to come back, it's going to continue to show or resurface kasi hindi mo pa to na-address ng tama, hindi mo pa to na-solve, or hindi mo pa natututunan yung lesson na dapat mong matutunan from this particular situation. And if this message resonates with you, alam mo to kung ano yan. You know? So, eto na naman siya. No? Nananawagan si Archangel Gabriel dito na look into this situation para matapos na to. Address mo na to ng tama. No? Alamin mo sa sarili mo, bakit kaya pabalik-balik ito? Diba? Para malaman mo, ma-figure out mo kung anong dapat mong gawin. Okay? It could be related to relationship. It could be related to past experiences in your life. Family man, sa kaibigan man, or sa kalab life mo. No? Depende sa inyong sitwasyon. We have Five of Cups. Five of Cups is about sadness, regrets, grief. Maaari, ang iba sa inyo, you have lost something, or maybe you have lost someone, mahal mo sa buhay, baka someone na you have emotional investment, no? Kaya masyado kang malungkot kasi baka ito ay nawala, diba? Nawala sa'yo, nag-disappear na, no? Or for kung anumang paraan, no? Kaya ikaw ay nalulungkot. Pwede rin na this is an opportunity na nawala sa'yo, no? Or opportunity na pinanghinayangan mo kasi hindi dumating, hindi napunta sa'yo. So, pwedeng ganun. So, depende sa inyong sitwasyon, but you are feeling sad, no? At nanghihinayang ka pa. Ang focus ng lalaki nasa dito sa kung anong nawala.
At hindi niya namamalayan na meron pala siyang dalawang cup pa na nakatayo sa likod niya. So, hindi niya to napapansin. This is what he has sa buhay niya. Pero hindi niya napapansin. Kasi mas napapansin niya kung ano yung wala. No? So, the message of this card for you is focus on what you have. No? So, turn around, makikita mo kung ano ang meron ka. At talikuran mo na to kasi wala ka nang magagawa dyan. It's already gone. No? Hindi mo na mababalik yan. Kahit umiyak ka ng umiyak, kahit manghinayang ka ng bonggang-bongga, it's not coming back. Kasi ibig sabihin nito na wala sa'yo, hindi dumating, hindi nangyari, hindi nag-materialize. Because it's not simply because it's not for you. Okay? So, dito ka mag-focus sa kung ano ang meron ka. Do not focus on what you don't have. Kasi sayang lang ng oras mo dyan. Sayang lang ng mga opportunities and possibilities that are right in front of you or right beside you na hindi mo napapansin. Okay? So, what else? We have a win-win outcome is forecast. So, ayan. Magiging maganda na rin, no, ang inyong sitwasyon. May mga bagay dito na pinag-effortan ka that is coming to fruition. So, ano man ang effort mo rito ang ginagawa towards something, you know, and yan ay mangyayari na. Okay? Mapagtatagumpayan mo na din. Be bold and make the first move. Ayan. Otherwise, kung hindi ka magte-take ng first step, 'di ba? Walang mapupuntahan, 'di ba? You are not going to move further kung hindi ka magsisimula na mag-take ng first step mo. Kaya ang pinakamahalaga sa lahat ay yung pagsisimula at hindi yung pagtatapos, pat yung pagsisimula. Kasi hindi ka makakarating sa accomplishment, sa achievement, hindi mo mararating ang success kung hindi ka nagsimulang mag-take action towards that success. So, what else? A new romantic cycle begins. May bagong romantic relationship na papasukin kayo. Siguro for those who have no love life pa, baka ngayon, eto na, magkaka-love life ka na. Good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.